guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, nagpapasalamat po ako sa mga bago ko pong subscriber at doon din po maraming salamat po sa mga cross-watcher at naligaw po kayo sa akin channel. At gusto ko lang po ipaalam na naandito po ang aking YouTube channel para suportahan kayo at mahatiran ko po kayo ng mensahe. Okay? At nang sa ganun po, yung inyong buhay, yung inyong kabuhayan, yung inyong relasyon sa mga tao, sa inyong mismong karelasyon, asawa, live-in partner, relasyon sa kaibigan, relasyon sa magulang, sa kasamahan sa trabaho, mga manliligaw, nililigawan nyo, So, ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay, Leo, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? At yung mga question na sinend nyo po, aalamin natin yung iyong buhay pag-ibig, So, kung ano ang intention nung person mo, si Mr. ba siya or si Miss ba, At ano ba talaga ang tunay na nararamdaman niya sa'yo? At kailangan mo ba siyang iwasan? Ano ang magiging kalalabasan niyo? Okay? So, yan ang mga pinick up kong question nyo, At yan ngayon ay itatanong natin sa ating baraha. And then, syempre, kung kailangan mo ba siyang iwasan, yes or no yan, di ba? So, hindi lang basta yes or no ang ibibigay ko sa inyong kasagutan. Hahalukayin din natin yan. Bakit naging yes? Bakit naging no? Okay? Pero, simulan natin ang ating reading sa iyong enerhiya, ha, Leo? Okay? Yan na siya. Tatlo lang at feel kong kumuha dito. Parang sinasabi sa akin kumuha ako ng dalawa. Kuha lang tayo ng dalawa dito, Leo, ha? Lagay lang natin dyan. So, meron tayong dyan trance dance. And let's get grounded. Tapos, power of prayer. Power of prayer. And may dala tayong believe and succeed. Teach. Teacher ka ba? Anong trabaho mo, Leo? Nagtuturo ka ba? Leo, sa mga barahan natin, medyo mukhang tabingi ata sa screen natin. Ayusin ko lang. Ayan, okay na ba? Pasensya na, ha? Okay. Dito kung ikaw ang Leo, na nasa isang relasyon, pahiwatig sa iyo ng baraha, maaring ma-overcome mo yung mga nakaraang mong pakikibaka. Malamang na meron kang mga ups and downs na naranasan. Tingin ko naman kasi nakalagay dito, teach, diba? And then, believe and succeed. At saka meron pa tayong power of prayer, So, malamang na meron kang natutunan or, kumbaga, para sa'yo, yung kung ano man yung nararanasan mo sa nakaraan, meron kang namuo yung iyong pagiging ang tawag dito, yung nilabanan mo kung ano man yung pagsubok na naranasan mo, Then yung iba sa inyo, nakikita ko na kailangan mong gumawa ng desisyon para mapabuti mo ang buhay mo. Malamang na ang buhay mo, nasangkot ka siguro sa skandal, Hindi lahat yung iba sa inyo. Or may eskandalo talagang naganap sa inyong samahan, sa inyong relasyon. Malamang yung iba sa inyo, pati yung mga tao sa kapaligiran nyo,
na involved. Pero overall, ang mensahe kasi ng baraha, okay, may karelasyon ka o wala, kinakailangan mo pa rin maghanda. Baka yung iba sa inyo naghanda na kayo, ano? Pero dito, kinakailangan mo maghanda at yakapin mo ang sitwasyon na meron ka. Ano? Kasi ito, nakalagay, let's get grounded. So, ang pag-grounded kasi, kailangan maging, kumbaga sa puno, yung ugat mo, ibabaon mo sa lupa, ano? Para hindi ka mataboy ng tsunami, mataboy ng bagyo, mataboy ng tornado, ganon, 'di ba? Hurricane. So kailangan mong maghanda, yakapin mo ang sitwasyon na meron ka or makipagsapalaran ka. Okay, Leo? Yung iba sa inyo, no? Tingin ko, kailangan mo lang talaga simpleng magpatawad para ikaw mismo, no, makapag-move on ka rin, ano? Makarecover ka. Kaya kung nakakaranas ka ng rejection or pakiramdam mo na wala kang, parang, wala na akong pag-asa, wala na akong magagawa, ganyan. Parang pinanghihinayaan ka na ng loob, sinasabi sa iyo ng baraha, wala kang magagawa. Wala kang magagawa para mapabuti ang isang mahirap or nababahala mong sitwasyon, ano? Kaya hindi mo na kailangan isip ng isip. Pakinggan mo yung damdamin mo. Ano? Ano ba yung mga naranasan mo, kaganapan na nangyari sa inyo, ano ba yung pinaka-sitwasyon, ano? Then, doon ka magsimulang magkaroon ng self-realization, self-awareness, mag-reflect ka. Then, kung sa tingin mo dapat bang, kasi kahit nasabi mo magdasal ka na magdasal, ano? Kung hindi ka mismo igagawa rin ng aksyon, wala rin mangyayari sa pinagdadasal mo, ano? So, kailangan mo dito is forgive. Magpatawad ka ng tao at mag-move on ka na rin. Na andito na yung bangka mo. Para naman sumakay ka na sa bangka niyan and then idala ka na ng tadhana kung saan man yung next destination mo. Okay? Get mo yan, Leo? At saka, alam mo, Leo, ang nakakita ko rin masasabi kong intention, pero mag-add lang tayo ng ating baraha, ang intention at ang nararamdaman ng person na to, para sa iyo, Parang yung bulaklak ko hindi siya namumukadkad. Anyway, dito tayo. So, meron tayong 9 of Cups at saka reverse na the Chariot. Ayan, ha. Tingnan lang muna natin ang Ang dami niyang mga isda dito. Actually, dito may kabayo, may pagong. Kaya lang, dito naman kasi reverse. And then, eto mukhang Jajang, engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. May similarity sila dito, Alam mo itong person mo, pinapakinggan lang niya yung kanyang puso. Kung ano nararamdaman niya. Kapag gusto niya, kailangan regaluhan ko si Leo. Pag naisip niya, gagawin niya agad. Itong person mo kasi, meron siyang masasabi kong unrealistic expectation sa iyo or sa inyong samahan. Leo, hindi ko alam kung mag-asawa ba kayo, magka-relasyon na mag-boyfriend, girlfriend, or baka mag-live-in partner. Kayo nang bahala mag-adjust, pati na rin sa edad nyo, pakina lang. Okay? So, meron siyang ganong klaseng pag-uugali,
Unrealistic na expectation talaga. Siya kasi yung type ng tao na masasabi ko na in love siya sa sitwasyon. Alam mo yun? May ganun siyang pag-uugali. So, sa madaling salita, etong person mong ito, motivated siya kapag bago pa lang ang inyong samahan. Magre-regalo siya, mag-e-effort siya, maaaring hindi yung lahat sa inyo, yung iba, parang, kumbaga, nung panahon natin, mga aakyat ng ligaw, magpapakitang gila sa mga magulang, sa mga kapatid, so meron siyang ganong klaseng pag-uugali. At saka, tingin ko itong person na to, masaya siya. Masaya kasi sinagot mo siya, masaya kasi meron na siyang karelasyon ngayon. So, feeling niya, nasa cloud 9 siya. Feeling niya, happy na ako. Meron na akong direction ngayon. Alam ko na. Kung dati, ligaw siya. Ngayon, hindi na. Kaya lang, yun nga, too much expectation. Nabulol na naman ako. Too much expectation kasi ang meron sa person na to. Kaya, kapag yung kaganapan, yung pangyayari sa inyo, malamang everyday nyo or sa loob ng bahay nyo, meron siyang inaasahan. Tapos, hindi nangyari, Hindi niya natamo, hindi na pa sa kamay niya. So, ang labas kasi nito, dismaya. Dismaya siya. Lalo na kapag ang person mo, Leo, lalaki, kung lalaki itong person mo, katulad ng ito, ikaw na bahala mag-adjust dyan, kung alin dyan. Kung ikaw ang Leo na babae, tas itong person may lalaki, then baka yung iba sa inyo, talagang itong person na to, niregaluhan kita. Kaya umaasa siya na meron kayong connection sa kama, connection na more deep kumpara sa dati. So, meron siyang ganong klaseng expectation. Tsaka, alam mo, Leo, labis na umiibig siya sa kanyang sariling idea pagdating sa pag-ibig at sa pagmamahalan. At para sa kanya, gumagawa siya ng paraan para ipakita niya yun sa'yo. At para meron din siyang self-satisfaction na masasabi ko dito. Puno siya ng idea. At gusto niyang i-manifest yun. Mangyari, mag-materialize. Yan ang nakikita ko dito. Pero, kuha pa ako ng ibang barahan. Ito na lang siguro. Pero alam mo, sa nakikita ko dito sa baraha, maaaring hindi lahat sa inyo, masasabi ko na, yung iba sa inyo, hiwalay na ba kayo ng person na to? Leo, hiwalay na ba kayo? At malamang ang ugali nitong person na to, kung let's say naging ex mo to, Leo, yung iba sa inyo, alam mo, to para siyang bubuyog. Bubuyog or dito nakikita ko parang may butterfly, paru-paro. Siya yung tipo ng tao na palipat-lipat ng bulaklak. Kasi nga, meron siyang isang expectation sa isang tao, sa isang karelasyon, sa papasukan niyang sitwasyon. Kaya, yung expectation niya yun, gusto niya matamo yun. Maaaring yung iba sa inyo, pera. O hindi man pera, para sa kanya, meron siyang gustong matamo na, parang etong relasyon namin may kulang. Meron siyang hinahanap. At malamang yung hinahanap niya, wala yun sa'yo. Kaya maglalakbay na naman to. Maghahanap na naman ng panibago. Kaya kung sasabihin mo, ma'am, hiwalay na kami yan. Ex ko na yan. Then, kahit nasabihin mo naghiwalay na kayo, hindi nagtatapos sa kanya doon yung yung passion niya, yung naghahanap kasi siya ng pagmamahal na yung talagang
masasatisfied yung puso't katawan niya. Yun ang hanap niya. Puso, katawan, or yung pinakamismong luho niya, ano? Kay babae man, kay lalaki, lahat naman tayo merong luho, ano? So, alamin natin kung meron ba siyang nararamdaman para sa'yo. Oh. Kung meron ba siyang nararamdaman sa'yo, alamin natin. Oh, see, may transformation, paru-paro, butterfly, openness. Akit lang natin muna ang ating mga baraha dyan. Sorry. Para makita niyo pa. And then, dito naman, moon. Moon. Malabo. Malabo to. Then, oh, see? Nakatago yung muka. No. Kaya kung ang tanong nyo, ano, Leo, na pinasa sa akin, kung may nararamdaman sa'yo ang pagmamahal itong taong ito, then sinasabi sa'yo ng baraha, N-O-W-A-L-A. Wala. Kahit ipagpatuloy nyo pa ang samahan nyo, Leo, tingin ko, hindi magbubukas. Dahil sarado eh. Hanggang dyan na lang yan. Ano? Hindi magbubukas yung landas na nais mo. Kung ikaw, Leo, meron kang hinahangad na samahan na gusto mo ganito, ganyan, ano, parang mag-engage, tapos mag-aasawa, magkakaroon ng pamilya, yung ganun, ano. Yung normal na routine nating mga tao, ano, boyfriend, girlfriend, tapos mag-aasawa, papakasal, di ba? Tapos mag-aanak, ayan, bibili ng bahay, kung may pera, ano. So, yung ganong klaseng layunin or pagnanais mo, paghahangad mo, na tingin ko, mukhang mahirap. Kasi nga, no way, sarado, hanggang dyan lang. Kaya, yung pagmamahal ng person na to, no, kahit nasabihin mo hindi pa kayo hiwalay, hanggang dyan lang siya. Kasi, mas more nakakita ako ang pagiging, ang pagiging selfish. Yung iba sa inyo, kailangan, imulat mo ang sarili mo. Or kung kailangan talagang imumulat mo, maaari ka makahanap ng bago. Kailangan mo. Kasi malamang ikaw rin, Leo, in love ka dito sa taong to, kaya wala ka na nakakitang iba. Ano? Parang siya at siya na lang ang nakakita mo. Doon ka na lang sa kanya nakafocus. Kaya kung bubuksan mo yung mata mo, no? Ididilat mo yung mga mata mo, maaari ka makahanap ng panibagong relasyon, panibagong person na pwede mong maging karelasyon ulit at doon ka mag-try ulit, ano. Kaya makakabuti siguro sa inyo, ano, Leo, kung ikaw ang Leo na may karelasyon or etong karelasyon mo to medyo alanganin ang inyong sitwasyon, ano, may siguro mag-cool off muna kayo. Or, kung hindi naman cool off, bigyan nyo lang muna ng distansya ang isa't isa. Ano? Time. Para ma-realize nyo kung kailangan nyo ba talaga ang isa't isa. Kung ito ba talagang taong to, mahalaga, importante ba sa'yo? So, yun ang kailangan mong i-ano dito. Lalo na kung gusto nyo maging engagement, di ba? Siyempre, pagka pumasok kayo sa relasyon, ano, kung gusto nyo talaga makapag-engage, magpo-propose kayo, mukhang gusto mo nang binigyan mo na nakatanggap ka na siguro o nagbigay ka na ng sing-sing, ano. Pero, ang pag-aasawa, hindi yan ganun kadali, ano. Responsibilidad yan. Hindi porket na boyfriend, girlfriend kayo, ay, magpapakasal na kami, ay, nag-propose na siya, ay, nag-engage na, binila na ako ng sing-sing. Hindi ibig sabihin goal yan. Another starting line yan. Ano? At mas mahabang, mahabang, kumbaga sa Olympic na, yung track and field, mahabang course yan. Tatakbuhin mo yan. At maraming lubak-lubak. Hindi katulad sa Olympic na, flat ang karsada, sementado. Hindi. Ito, may putik, may butas, maaari kang malubog. Hindi ka na makalabas-labas doon. So, maraming yan. Kaya kailangan mo talaga dito na pag-aralan ng maigi.
kung talaga bang itong taong ito ang gusto mong makasama forever. Kaya, sinasabi ng baraha na give time to each other para ma-realize nyo kung talaga bang importante siya, kung gaano ba talaga kahalaga. Ano? Kung yung iba sa inyo, mag-asawa na kayo, tingin ko naman, malulutas niya naman yung mga problema nyo. Lalo na kung mag-asawa kayo or nagsama or nagpakasal na. Tapos ngayon, may mga bata pa sigurong involved. Ano? May mga naging anak na kayo, anak niya, anak mo. Ano? Maring nawala na yung pagmamahal niyo sa isa't isa. Ano? Yung iba sa inyo. Pero iba naman kasi ang responsibilidad ng mag-asawa, di ba? Yung iba sa inyo, tingin ko, aakuin nyo naman. Ano? Kung ano man yun, ano? Responsibility, yung ganyan. Kaya, in that case, magagawa nyo ng solusyon. Ano? Kahit na hindi nyo nakakita yung future or hindi nyo nakakita kung ano man nung saloobin ng isa't isa, kung ano ginagawa ng isa't isa, ano. Pero, tingin ko naman mga responsable kayong tao. Ikaw, Leo, at saka yung person mo. Pero syempre, kailangan nyo rin magsumika para ma-overcome nyo kung ano man ang inyong mga problema, ano, pera man, yung pinaka-sitwasyon man, ano. At tingin ko naman, Leo, ano, if ever na mag-away kayo ng itong person mo, magkahiwalayan kayo dahil talagang hindi na kayo, hindi nyo na magagawa ng, ang tawag dito, ng remedyo ang inyong samahan, hindi ka naman sasaktan nitong person na to, no? If ever, hindi ka sasaktan na pagbuhatan ng kamay, o hindi ka naman niya sasaktan para yung, hindi ako magbibigay ng suporta para sa mga bata, para maghirap ka. Hindi siya ganun. Ano? Kasi, may puso naman siya, kahit na sabihin mong meron siyang may pagka self-centered, selfish, but still na andun pa rin yung puso para bilang isang tao. Ano? Yan ang nakakita ko sa baraha. At yung isa pang tanong nyo, no, kung ano ba talaga ang tunay na nararamdaman niya sa inyo, well, etong taong to kasi, naghahanap siya ng tunay na layunin niya. Ano? Kaya masasabi ko na hindi pa ikaw talaga ang priority nito. Yung iba sa inyo, ano. Mari siguro yung iba sa inyong, Leo, ano, etong person mo, umaasa ka siguro. Ikaw, Leo, ang merong expectation na baka maging kayo na, mag-propose na siya, mag-ano na siya ng ano, magsabi na maging engaged kayo, ano. Ayan. So, dito nakakita ko na, naghahanap pa siya ng kanyang layunin. Kaya masasabi ko, Leo, yung iba sa inyo, hindi ikaw ang priority ng person na to. At the same time, para sa kanya, may mga pagpipilian naman siya. Yun siya eh. Kaya nga paro-paro siya eh. Kasi, ayan, may sa harapan niya, may bulaklak. Pero marami pa mga bulaklak sa likod, di ba? Kaya, naandun pa yung kanyang isipan. Ano? Pero, alam mo, no, Leo, kung feeling mo na ikaw ang sugatan, or feeling mo na hindi ka makakapag-move forward, or feeling mo na, siguro, pinaglaruan niya lang pala ako, yung ganun, ano, or, parang, napagdiskitahan lang ako ng taong yan. May mga ganyan ka siguro iniisip, or baka naman, ikaw na bahala mag-adjust, Leo, ha, sa gender mo at saka sa edad mo. Pero ang pahiwatig kasi ng baraha, ano, dito, huwag kang mag-alala. Ano? Dito ka na mukhang ang dami mong iniisip dito eh. Pero, if ever na kung ano man ang mangyari sa inyo, mauwi man kayo sa hiwalayan, sinasabi sa inyo ng baraha na makaka-recover ka. Ano? If ever na maging broken-hearted ka, sa simula lang, ikaw mismo, yung iniwanan ka niya, ano? Meron ka pang pagmamahal pero iniwanan ka niya na. Or dahil nga sa nalaman mo na hindi ikaw talaga ang priority niya, no? Priority ng buhay niya. Kasi kahit na ano pa yun, kahit meron pa kayong anak, ano? Or yung iba sa inyo baka nagkaanak, nakabuo, tapos hindi ka naman pinanagutan, ano? So, syempre, sugatan ng puso mo. Pero sinasabi sa inang baraha, still, makaka-recover ka pa rin, Leo. At saka itong person mo kasi, Leo, ano, nangangarap pa kasi ito. Kaya malamang na talagang hindi siya makapag-desisyon tulad ng inaasahan mo, ano. Tsaka, madali rin ito matukso. Madali siyang matukso.
Kaya kung kailangan mo ba siyang iwasan dito, Leo, then masasabi ko na yes, iwasan mo na lang siya. Lalo na kung ikaw ang Leo na naghahangad talaga ng inyong samahan, ano? Una, kumbaga, ikaw lang ang may iwan dito sa ere. Kaya, iwasan mo na lang ito, and then kahit na sabihin mo, ay mahal na mahal ko siya, parang hindi ko kaya na wala siya sa buhay ko. Yes, sa simula lang. Pero pag nakaano ka, kasi sinasabi ng baraha naman, makaka-recover ka sa kabila ng hindi mo nakakita, bawa naghiwalay ka, pero hindi mo nakakita kung ano mangyayari sa'yo in the near future, di ba? Parang kasi, para sa'yo, Leo, siya na yung dawan mo eh. Pero hindi, makaka-recover ka dito. Ano? At itong person mo, makakabuti sa, iwasan mo talaga siya or makapag-break ka na lang, ano? Kasi tingin ko sa'yo sa hinaharap, tingin ko naman matapang ka naman, Leo. Hindi ka ba, ano? Maaaring mayroong mga bumabagabag sa'yo dito, ano? Pero tingin ko naman, ginawa mo naman yung sapat na makakaya mo, yung lahat, ano? At tingin ko, ikaw, gumawa ka naman ng katapatan, ano? Nagsumikap ka, naging honest ka sa kanya, ano? Pinakita mo yung side mo. Pero mukhang hindi ka nasuklian dito, no? Pero kahit na ano pa ang kahihinat na ng iyong samahan dito, Leo, ano? May bagong pagkakataon na magbubukas para sa iyo, Leo. May pagpapala ka matatamo dito. Ano? Kumbaga, regalo sa iyo ng universe. Kaya ang tanong sa iyo ng universe, saan mong landas gusto pumunta, Leo? Ano? May bagong daan. Saan mo gusto? Diretso? Kaliwa? Kanan? Paikot-ikot? Balik sa dati? So, nakikita ko na may pagbabagong darating sa iyo. Ano, Leo? Pagbabago ng direksyon ng buhay mo. Tingin ko, kaya nga dito meron ka palang teach na baraha. Ano? So, kailangan talaga meron kang ma-realize dito. Ano, Leo? Turuan mo ang sarili mo. Turuan mo kung paano ka mamumuhay ng naaayon sa iyong layunin, naaayon sa iyong goal. Ano? Pero alam mo, Leo, ano? Kasi minsan, ang ligaya or ang swerte nating mga tao, ano, hindi mo ito malinaw na makikita at maintindihan. Kaya meron kang 2 buwan dito. So, ito ang sinasabi sa'yo. Leo, hindi mo makakita ng malinaw o hindi mo maiintindihan. Ano? Kaya itong 3 to eh. 'Di ba? Moon. Tapos ayan. Maraming mensahe to. Itong 3 barahang, itong combination ng 3 baraha. Ano? Kaya malamang na yung darating sa buhay mo, Leo, ano, hindi mo inaasahan o hindi mo gusto ang resulta. Kasi hindi yun hindi yun ang inasahan mo or hindi yun ang ginawa mong plano. Pero yan ang darating sa iyo. Ano? Hindi mo inaasahan, bigla-bigla na lang darating. Tapos pag dumating sa iyo, bakit ganito ang resulta? Hindi naman ito ang hinahangad ko. So malamang na meron kang ganong mararamdaman, ano. Pero ang universe ang magbibigay sa iyo niyan. Basta't maniwala ka lang at nakikita ko na may darating sa yung swerte talaga dito, no, sa mga barahang ito, no. Pagkalipas pa siguro ito ng ilang taon, ano. Kaya kung merong tinik sa puso mo, bunutin mo na yan, magpatawad ka na, iwasan mo na lang, or kung ano man ang sitwasyon na meron kayo na gusto mo talagang layuan na, iwasan na, maganda siguro in a good way, gawin mo yun. Let's say kung makikipaghiwalay ka, ano, huwag mong daanin sa init ng ulo, ano, aawayin mo, magsusumbatan kayo, ano, Leo. Instead, kung ano yung dapat na pag-usapan nyo, na pareho kayong masisettle nyo ang isa't isa. Magkakaroon kayo ng satisfaction na talagang ayoko na ganito kasi ganyan. Sabihin mo na lang ng ganun. At huwag ka mag-alala, Leo, dahil meron ka pang panibagong landas. Bibigyan ka ng swerte ng Panginoon. Ano? Pero hindi mo makakita kung anong klaseng swerte niyan. At malamang Lord, ito ba ang swerte ko? Baka ganun pa maging expression mo niyan. Ano? Pero yan ang darating sa'yo. Ano? In the near future. Kaya, masasabi ko, no, dito,
At saka, alam mo Leo, ang isa pang mensahe, kung ikaw talaga yung naghahangad ng matino or maayos na samahan, makakabuti sa'yo na maghanap ka na lang ng iba. Okay? Or tahakin mo na lang ang ibang landas. Let's say, dati nagkakilala kayo sa club, So, huwag ka nang bumalik sa club dahil baka yung pinupuntahan mong club, puro mga ganun ng mga taong nag-iipon-ipon doon. So, ibang landas ka naman pumunta, ibang lugar, At alamin mo sa sarili mo kung hanggang saan ang masasabi kong kaya mong ibigay. Kapag once na nakipagkilala ka, pumasok ka sa relasyon, nakapagrelasyon ka, dapat alam mo yun. Kung hanggang saan yung maibibigay mo, na hindi ka makakaramdam din ng sarili mong pressure, hindi mo ma-stress ang sarili mo, hindi ka makakaramdam ng sama ng loob, na hindi mo sasabihin sa sarili mo na parang, oy, teka lang, agrabyado ata ako. Ako, binigyan ko siya ng sing-sing, pero wala akong natatanggap. Mayroon akong binibigay sa kanya, pero walang, yung ganun ba? So, kailangan handa ka rin magparaya. Okay, Leo? Basta Leo, tandaan mo lang sinasabi sa'yo ng barahan na may swerte pang darating sa buhay mo. Lalo na kung ikaw ang Leo na sinasabi mo na wala na kami or gusto mo na kapaghiwalay or natatakot ka na baka wala nang magmamahal sa'yo sa susunod. Pero sinasabi sa'yo ng barahan na meron pang darating kahit na sabihin mong matanda ka na. At ang swerte naman din, Leo, hindi lang naman sa pag-ibig yan, For example, sorry Leo. Pero if ikaw ang Leo na matanda na ang edad, tapos naghiwalay kayo ng person mo, ngayon, malamang na ikaw ang Leo na parang, ako, matanda na ako na lang mag-isa. Parang nawalan na ako ng karelasyon. Or makakapaghanap pa ba ako ng bago? May manliligaw pa ba sa akin? Or manliligaw man ako, may magkakagusto ba sa akin? Yung mga ganyan, Pero sinasabi sa'yo ng baraha, may swerteng darating sa'yo. At malamang na hindi mo inaasahan or yung resulta, malamang na hindi mo inaasam yan. Pero meron kang pinagdadasal. So, okay, Leo, turuan kitang magdasal. So, Leo, nasa sa'yo to, kung gugustuhin mong gawin itong prayer na to or hindi. Pero, total, ikaw naman ang power of prayer, meron kang barahan ganyan, Siguro ikaw ang Leo na talagang mahilig kang manalangin. So, kung mahilig kang manalangin, then isabay mo na rin ito. Panalangin para sa mga himalang darating sa'yo in the near future. And then ikaw na rin mag-arrange kung ayaw mo ng ganitong prayer na ibibigay ko, nasa sa'yo yan. Pero gawin mo na itong sanggunian. Okay? Ibibel ko lang ang ating Okay, mag-sign of cross ka in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Lord Jesus, I come before you just as I am. I am sorry for my sins. I repent of my sins. Please forgive me. In your name, I forgive all others for what they have done against me. I renounce Satan, the evil spirits, and all their works. I give you my entire self, Lord Jesus, now and forever. Lord, I invite you in my life. I accept you as my Lord, my God, my Savior. Heal me, change me, strengthen me in my body, soul, and spirit. In Jesus' name, amen. So, move on naman tayo sa soul contract ng mga subscriber ko, commentator, at saka yung mga follower. Pumili po kasi ako. Tabi lang natin itong ating bell. So, yung napili ko po, sinulat ko dito sa papel, pero mamaya ipapop up ko rin during ng editing ko. So, eto kasi, sabi niya, Ma'am Spear, salamat po. Matagal na po akong taga-subaybay niyo, ma'am. Person ko, August 13. Ako po, August. Uy, one day lang ang nila. One day lang ang pagitan nila. Sorry guys, binabasa ko kasi dito yung sa kabilang cellphone. Pag nilagay ko dito yung cellphone, magre-reflect kasi ako eh. Kaya dito na lang sa side ko sa baba. So, eto. Teka lang.
One day lang kayo. Kaya sabay po kami nagsa-celebration, ma'am. Nakakatipid po kami. Thank you po. So, okay. Dito kasi, August 13 and August 14, ikaw ang August 13. So, person mo to, Leo, Pareho kayong Leo. Leo zodiac sign. Siya, ang soul contract niya sa'yo ay soul rivalry. Pwedeng good or bad rivalry. Ganyan naman, di ba, rivalry. Okay? And then, ito naman si August 14 at si ikaw na nag-comment nito, ang soul contract mo kay August 13, wala siyang contract sa'yo. Sorry. Pero, alam mo, Leo, lahat tayo, meron talaga tayong sacred soul contract at daradala pa natin yan galing sa ating past life. Yung soul contract, sila yung mga soul or tao na makikilala natin during ng ating lifetime dito sa mundong ito. Sila yung magbibigay sa atin ng specific lesson na kailangan natin matutunan sa buhay nating ito. At hindi naman lahat ng taong ma-encounter mo, meron tayong soul contract, Kasi, kung may soul contract kayo, sa isang tao, siya yung magtuturo sa iyo ng life lesson, kahit masama, kahit mabuti, meron yon. Pero kahit sabihin mong wala, still, meron pa rin kayo magiging bagong connection, na malamang yan ang madadala nyo sa next lifetime nyo. Kaya, kung ikaw yung tao na puno ng negatibo, yung mga na-encounter nyo, nasa sa inyo na yan kung paano nyo sila may ha-handle, Kasi, pag puro negatibo, tapos mag-aaway kayo kung anong mangyayaring hindi maganda, mamumuo doon yung trauma. And then, naandun na rin yung karma. Na, yan ang magiging, dadalhin niya ng soul nyo sa next lifetime nyo. Kaya nga palagi sinasabi, di ba? Lalo na sa Biblia, di ba? Love your enemy, di ba? Love your neighbor. Kahit hindi enemy, kahit sino mahalin natin, at respetuhin natin. Kasi hindi natin alam kung sino yung nakakasalumuha natin everyday. And then, meron man tayong makasalumuha, syempre, yung kaganapan na mangyayari, magkakaroon din yan ng effect sa next lifetime natin. Kaya talagang dapat respetuhin natin ang isa't isa. Mag-ingat tayo sa ating mga intensyon, sa ating pananalita, sa ating aksyon. Okay? So, Leo, hanggang dito na lang ang iyong reading. At maraming salamat sa nag-comment. Mag-send lang kayo ng inyong birth date at kung sino yung person nyo. Kahit hindi person nyo, kahit yung coworker nyo, kahit yung pamilya nyo. Pero huwag naman marami. Basta isa lang, ikaw at yung person mo, at yung kung sino man yung gusto mo, at aalamin natin kung anong soul contract niya. Okay, Leo? So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa oras na inilaan mo. Namaste po. Bye-bye.